ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, butong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa malhati na kabang. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinuman sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang kanyang tunay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway. Kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Iniibig ko ng lubos na ng utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangako, susundin ng kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Aliwin mo sana ako, niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan.
Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa ginto, binuli at dinalisay. Kaya iyong tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang bukto. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingatan, susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang magsisilbing lakas para patuloy natin siyang pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya, noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas, na makakita ng isang perlas na napakahalaga. Siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sasidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nitong mga nakalipas na araw, na linggo, namomblema tayo, wala daw tubig sa dam. O di yan, may tubig. O ngayon, namomblema naman tayo, sana tumigil na ang ulan. May kanya-kanyang panahon ng pag-usbong, may kanya-kanyang panahon. Maging ang panahon, may kanya-kanyang oras yan. Bakit tayo nagmomoblema? Bakit tinatawag nating masama ang panahon? Ang panahon ba talaga ang masama o ang tao ang nagiging masama? Nakailang bagyo na ba tayo na naranasan natin, pero natuto ba tayo kahit kailan? Maganda po itong ating mapagnilayan ngayong linggong ito, itong ating mga pagbasa. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong mamuno, at bago ka mamuno, bibigyan ka ng kahilingan ng Panginoon para sa pamumuno. Ano ang ihilingin mo? Ano ang ihilingin mo? Alam nyo na, nangyayari sa paligid. Pagbagyo, nasaan ang mga barangay? Yung mga, sana po, no, yung sa mga kasalukuyan, talagang nakikita sa inyo ang pamumuno. Maganda po itong halimbawa, no, ni Solomon sa unang pagbasa. Sabi niya kasi, musmos pa lang ako, bago pa lang ako, bata pa ako, wala pa akong karanasan, pero ginawa mo akong hari, Panginoon. So, paano ko pamamahalaan ang napakalaking bansang ito, sa napakaraming mamamayang ito? Ano ang hiniling ni Solomon? Karunungan at pusong marunong umunawa. Ilang ang gusto niya. Magkaroon ng karunungan, pusong marunong umunawa, para matuto daw siyang kung paano humatol ng tama at mabuti. Humatol ng masama at humatol sa mabuti. Karunungan. Pero anong kasunod nun?
Kasi ang sabi ng Diyos, o dahil karunungan ang hiningi mo at hindi kayamanan, hindi rin kamatayan ng mga kalaban o lumalaban sa iyo. Kaya lalo pa kitang pagpapalain. Sabihin nyo nga po, karunungan. Yan. Ito yung mga taong kailangan natin na mga namumuno sa atin. Hindi kayamanan ang hanap. Hindi yun yung priority. Hindi yung magpayaman. Ang classic din na naririnig natin, lalo na sa mga nakakatanda, no? Ano ang sinabi sa inyo ng mga ninuno pa ninyo, mga magulang pa ninyo? Anak, mag-aral kang mabuti. Yan lang ang maipapamana ko sa iyo. At tandaan mo, ang karunungan, hindi yan mananakaw ninuman. Kapag nasa iyo yan, hindi ka maghihirap. Ay, ngayon, ang dami nating ano ko lang, no? Para mapagnilayan natin itong mga nangyayari sa paligid natin. Nakailang beses sa tayong baha. Simpleng ulan, baha. Ano ba? Wala bang karunungan ng mga namumuno sa atin? Nakagraduate naman lahat, di ba? Nakagraduate naman. Eh bakit? Ulan, konting ulan, baha agad. Mga landslide, nakapanood natin sa TV, ang dami ng landslide. Hindi lang naman ito ang first time. Pero pagkatapos ng landslide, ano na nangyari? Sige, putol pa rin tayo ng puno. Kasi bawat puno, pera. Ano nangyari? Nag-landslide na, gumuho na yung bundok kasi wala nang laman ng loob. O pagkatapos, sige, hanap naman tayo ng bundok na bubutasin. Kaya pag umulan, bagsak. Kasi bawat butas, pera. O, sinong masama? Ang panahon o tayo? Nakulang tayo sa karunungan. Binibigyan pa ba natin ng halaga ang karunungan? O di bali nang hindi mag-aral, di bali nang walang pinag-aralan, basta may pera. Tandaan mo, mauubos yan. Tandaan mo, maiiwan mo yan dito. Nakita na natin yan nung kasagsagan, no, nang maranasan natin. First time nating lahat. Hindi ko alam kung may nakaabot na. May nabubuhay ba dito na higit sa 100 years old? Wala naman. So first time nating lahat. Kasi sabi nga, every 100 years nakakaroon ng pandemya. So naranasan natin ang COVID. Maaalala ng mga kabataan na ito ang COVID. Na kung saan lahat tayo para mga robot, may mga face mask, face shield, lahat na. Shinield na natin. Pero ano yung realization natin nun? Pag nagka-COVID ka, kahit gaano karami ang pera mo, wala yang magagawa. Itong mga sakuna, kahit gaano kaganda ang bahay mo, pinag-ipunan mo, pinagtuunan mo ng pansin, isang bagyo lang, sira yan. Lahat ng pinakakatago-tago natin, yung mga nasa aparador, yung mga, kung ano man yan, pag nabahayan, wala nang kwenta yan. Pero lahat tayo, nakafocus doon. Lahat tayo, attention natin, energy natin, nakafocus doon. Magpundar, dumami ng dumami ang pera. At ano ang nako-compromise? Yung relasyon sa Diyos. At hindi natin nakikita na kayamanan ang makapiling ang Diyos. Sa mga pinaliwanag sa atin ni Kristo, tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi doon, di ba, no? Ang talinghaga ng maghasik, kapag nagsaboy ang Diyos ng biyaya, siksik, liglig at umaapaw, lahat binibigyan. Binibigyan ka ng biyaya para mas
matuto kang pumili ng higit na mahalaga. Mayroon kang biyaya para mas makita mo ang kahalagahan ng paghahari ng Diyos. At ito ang magiging daan sana para marating mo ang langit. Diba? Ganito kahalaga yung paghahari ng Diyos para ang isang tao makakita nito, handa niyang iwan ang lahat, handa niyang ipagbili ang lahat para lamang hindi mawala ang kahariang nakita niya. Higit pa sa isang bukid na may nakabaong kayamanan, higit pa sa mamahaling perlas, sa pinakamahal na perlas. At tandaan niyo po, no? Tayo ay higit pa sa anumang pinakamahal na material na bagay sa mundong ito, kung kaya't pinili tayo ni Jesus na iligtas. Ganon tayo kahalaga. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mahalaga ka sa Diyos. Kaya nanghihinayang siya kapag mas pinipili natin ang ibang bagay na inaakala nating makakapagpasaya sa iyo, magdudulot sa iyo ng magiging kompleto ka. Pero tanging nasa Diyos lang ang kailangan natin. Hindi sinasabing wag ka nang magtrabaho. Hindi rin naman sinasabing bawal ka nang mag-impok o kaya naman magpundar ng kayamanan. Kasi yung pagiging wise, pagiging marunong, yung pagtataglay mo ng karunungan, diyan yan eh. Kaya umaasenso ang iba eh. Dahil ginagamit ang karunungan. Pero hindi yon ang buhay nila. Huwag mong idepende ang kaligayahan mo sa dami ng iyong kayamanan kung hindi ka naman nito dadalhin sa langit. Sana po, no, kayo ng mga naririto, tayo dito sa loob ng simbahan, sa mga nasa online, matagpuan nawa natin at nakikita na nawa natin ang kahalagahan nitong pagsisimba natin. Dahil kapag hinanap mo ang Diyos at natagpuan mo ang Diyos, hindi rin naman madali o hindi naman mahirap matagpuan ang Diyos. Pero sa mga naghahanap sa Diyos, makakatagpo ka ng talagang tunay na kaligayahan. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala nating idalangin, maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan
ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya, at ng mga nalulung sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero ng Mission Society of the Philippines upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan
at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga angheleng sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpalayo sa iyo. Ngunit sa isang salitang mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad
sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.